Hi! Malawak na napangiti si Agatha habang papalapit si Riva sa kanya. Hi! Ngiting sagot niya dito habang tumayo at kinuwang binigay sa kanya ni Riva. Ang bango naman ito. Ngiting wika nito sa kanya. Mabango ka pa riyan, naiiling si Agatha habang napangiti sa kanya. Napakabolero mo talaga. Totoo kaya yung sinasabi ko? Alam mo, gutom lang yan. Gutom na gutom talaga ako sa pagmamahal mo. Hindi napigilan ni Agatha ang mapahalakhak dahil sa sinabi sa kanya ni Riva. Hindi mo ba ako na-miss? Tanong nito habang ngumuso. Nami-miss, nahiyang sagot ni Agatha habang namumulang pisngi nito. Pakis naman, lalong namumulang pisngi ni Agatha. Dahil sa kanyang narinig, sira ka talaga, baka may makakarinig sa'yo. Wika nito habang lumingon sa paligid. Kailan mo ba ako sasagutin, Agatha? Muling tumingin si Agatha kay Riva dahil sa sinabi nito sa kanya. Hindi pa ako handa, Riva. Dahil ba sa kanya? Hindi matagal ko na siyang nakalimutan, Riva. At tama si Shaira. Hindi pagmamahal ang nararamdaman ko sa kanya. Malungkot na wika sa kanya ni Agatha. Kamusta na pala siya? Tanong ni Agatha habang umupo siya at umupo sa tapat niya si Riva. Hindi ko alam kung ayos na ba talaga siya. Sa tingin ko kasi katulad na rin siya ni Allison. Malungkot na sagot ni Riva. Nasa mental pa rin kasi si Allison at mas lumala pang sitwasyon nito. Pero ayoko na maging katulad si Jian sa kanya, Agatha. Ayoko nang pati siya mawala. Tumayo si Agatha at nilapitan niya si Riva. Hindi siya mawawala sa'yo, Riva. Magtiwala ka lang kay Jian. Mas mabuti pa nga na nagkukulong na lang siya kaysa hanapin niya si Shaira. Bahagyang nagulat si Agatha dahil sa kanyang narinig. Anong ibig mo sabihin? Pinapahanap niya sa amin si Shaira. Alam ko na nakakatawa pero anong magagawa ko? Alam ko na magagalit na naman siya kung hindi namin susundin ang gusto niya. Alam mo, Riva, hayaan mo na lang si Jian sa gusto niya. Wika ni Agatha habang yumakap siya sa likod ni Riva. Simula noong nawala si Shaira, si Riva na lagi niyang kasama. Aminin niya na unti-unti na siyang nahulog kay Riva, pero takot pa rin siya na sagutin si Riva. Dahil natatakot siya na magbagong nararamdaman ni Riva sa kanya. Kailan ka raw pupunta sa bahay? Napatingin si Agatha sa kanya dahil sa tanong niya. Hinahanap ka na ni Mommy. Kindat na wika ni Riva. Gusto ko nga sanang pumunta pero si Mommy, kailangan ko siyang samahan, Riva. Malungkot na wika ni Agatha. Napahinga ng malalim si Riva habang tumatanguto sa kanya. Kamusta na nga pala si tita? Alam ko hindi pa rin okay si Mommy. Akala ko ayos na siya. Umiling sa kanya si Agatha. Alam mo, akala ko noon matapang siya at katulad siya ni Shaira. Pero hindi pala, mali pala ako. Dapat pala una palang kinilala ko na sila. Dapat pala hindi ko pinapairal ang inggit at galit na naramdaman ko noon, Riva. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi mo naman yung sinasadya. Pero ako pa rin ang dahilan ng lahat. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi mo yun kasalanan. Wika ni Riva habang niyakap niya si Agatha. Mommy, nilingon siya ni Hailey habang ngumiti ito sa kanya. Mabuti at nandito ka na, anak. Kumain ka na ba? Tanong nito sa kanya habang mabilis na tumango si Agatha. Bakit hindi pa kayo kumain, Mommy? Tanong niya rito dahil nakikita niya ang pagkain nito na nasa tray pa rin. Mamaya na lang, Iha. Unahin ko lang ito. Wika niya habang tinuon ang atensyon nito sa monitor. Pasensya ka na, Mommy, ha? Malungkot na wika ni Agatha kaya muling napalingon si Hailey sa kanya. Bakit, Iha? Kasi hindi ako kasing talino ni Shaira. Hinawakan ni Hailey ang kamay ni Agatha at hinaplos nitong buhok niya. Ayos lang yon, Agatha, anak. Ayoko na pilitin ka na maging katulad ng kapatid mo. Ayoko na maging katulad ka niya, Agatha. Wika ni Hailey habang naglandas sa mga luha sa kanyang mga mata. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya dahil sa pagkawala ni Shaira. Alam niya na malaki ang pagkukulang niya dito dahil hinayaan niyang kanyang ina na palakihin si Shaira sa parang gusto nito. Hindi niya rin mapigilan ang sarili niya na maawa kay Shaira dahil hindi nito naranasan noon ang nararanasan ng ibang mga bata. Kaya ngayon ay takot siya na baka pati si Agatha ay mawala sa kanya. Tama na po, Mommy. Iyak na wika ni Agatha habang niyakap niya ng mahigpit si Hailey. Wala ka na bang balak na umuwi? Tanong ni Francine sa kanya habang pumasok to sa kanyang opisina. Dahil si Agatha nang humawak sa Crystal's boutique. Ano naman ang gagawin ko dun, tita? Tanong sa kanya ni Agatha. Ayaw mo bang makita ang daddy mo? Napahinga ng malalim si Agatha dahil sa sinabi ni Francine. Alam ni Francine na nasa Pilipinas si Hailey at kasama nito lagi si Agatha. Kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng galit at inggit dahil gusto niya na sa kanyang atensyon ni Agatha. Kaya gusto niya nang sirain ang relasyon ni Hailey at ni Agatha.
para bumalik na si Hailey sa China. Mas kailangan ako ni Mommy, tita. Ano? So gano'n na lang. Nakalimutan mo lang ang iyong ama na siyang nagpalaki sa'yo habang iniwan ka ng magaling mong ina. Nagangat ng mukha si Agatha sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Hindi kagustuhan ni Mommy na iwan kami. At naniwala ka naman. Kaya ba mas pinili mo siya? Tita, wala akong pinipili sa kanila. Pareho ko silang magulang kaya hindi ako dapat mamili. Tama ng pagpapalusot mo, Agatha. Dahil mayaman sila. Hindi totoo yan. Anong hindi? Kaya ka nga pumayag na makipag-divorce sa asawa mo. Pwede ba, tita? Ayoko na siyang pag-usapan. Wika ni Agatha habang napahawak siya sa kanyang noo. Ayaw na ayaw niya na makipagtalo kay Francine pero lagi siyang pinupuntahan nito. May bago pala kayong labas? Tanong nito sa kanya habang tumango siya dito. Hindi mo malang ba ako naalala? Baka nakalimutan mo na akong nag-alaga sa'yo nung iniwan. Natigilan to na mabilis sa tinawag ni Agatha ang kanyang secretary. Malawak na napangiti si Francine dahil sa narinig niya. May meeting pa po ako, tita. Mauna na po ako. Wika ni Agatha sa kanya habang hindi siya sinagot dito. Dahil iniisip pa rin niya kung paano mailayo si Agatha kay Hailey. Hi, anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Agatha habang matamis na lumingon ng dalawang maliit na bata sa kanya. Mami! Tuwang sagot nila habang mabilis na yumakap sa kanya. Anong pasalubong mo, Mami? Tanong ng isa sa kanya. Walang pasalubong si Mami eh. Agad na lalungkot ang dalawa dahil sa kanilang narinig mula kay Agatha. Biro lang, malakas na nagsigawan ang dalawa dahil sa tuwa. Minsan mo na nga lang silang dalawin, ganyan ka pa. Nakangusong wika nito sa kanya. Itigil mo nga yan, para ka talagang bata, saway niya dito. Habang mahigpit siya nitong niyakap. Namiss ka namin, ate, wika sa kanya ni Shaira. Ang hirap kasing makatakas sa kanila. Bumitaw si Shaira sa pagkakayakap kay Agatha at napatingin sa mga anak niya na tuwang-tuwa sa dala ng mga laruan ni Agatha. Kamusta na si Mommy? Malungkot na tanong sa kanya ni Shaira. Hindi pa rin siya maayos. Ayaw mo pa rin bang ipaalam sa kanya na buhay ka? Mabilis na umiling si Shaira. Maganda na ang buhay namin dito, ate. Ang mga bata, masaya naman sila dito. Uwi ka ba kagad? Tanong niya kay Agatha. Oo, pagkatapos ng lakad mo. Napayuko si Shaira dahil tinawagan niya si Agatha para makipagpalit dito. May mahalaga siyang pupuntahan para sa negosyong bubuksan niya. Kung gusto mo, pwede mong bisitahin si Mommy. Hindi pwede, ate. Ayoko nang malaman niya na buhay pa ako. Natinulungan niyo ako ni Margaret. Pero Shaira, sobrang miss ka na ni Mommy. Kasama ka naman niya, ate. Pero iba pa rin kung ikaw yon. Ate, kung magpapalit man tayo, hindi pa rin ako pwedeng magpakita sa kanya. Alam mo na kilala tayo ni Mommy. Hindi natin siya basta-bastang maloloko. Hindi siya katulad ni Gian. Natigilan si Shaira at hindi nito natuloy ang sasabihin niya. Akala mo rin ba hindi alam ni Daddy ang ginawa natin? Wala akong pakialam sa kanya. Shaira, hanggang kailan ka ba ganyan? Bakit hindi mo siya kayang patawarin? Sa ginawa niya sa'yo, alam mo bang nagagalit din ako kay Daddy minsan? Pero nawawala din kaagad yon. Dahil ama natin siya at wala tayong karapatang magtanim ng galit sa kanya. Nailing si Shaira sa kanya habang umupo ito. Hindi maintindihan ni Agatha kung bakit gano'n na lang ang galit na naramdaman ni Shaira sa kanilang ama. Gusto niya rin sanang sabihin kay Shaira nang daddy nilang nagbigay ng dugo sa kanya nung binaril siya ni Allison. Gusto niya rin na sanang sabihin dito kung gaano naghirap ang kanilang ama nung pinalabas nila na patay na si Shaira. Nung una ay ayaw sanang pumayag ni Agatha sa gusto ni Shaira na magpanggap na patay na. Pero nang malaman niyang kalagayan ng kambal niya ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Kumuha sila ng peking doktor para matupad ang plano ni Shaira. Ayaw niya rin na mapahamak ang mga pamangkin niya. At kahit noong una ay nasaktan siya dahil si Gian ang ama ng pinagbubuntis ni Shaira. Pero kalaunan ay nawala rin. Ang galit na nararamdaman niya, lalo na noong nalaman niya na peke ang kasal nila. Una pa lang ay ang kasal lang nila ang pinoprotektahan niya, kaya ayaw niyang makipaghiwalay kay Gian. Ayaw mo ba siyang makita? Tanong niya kay Shaira habang kumakain to sa dala niyang cake. Sino? Si Gian. Biglang natawa si Shaira kaya napakunot ang noo ni Agatha na tumingin sa kanya. Hindi niya rin maiwasang isipin na minsan ay sira talagang utak ng kapatid niya. Hindi mo ba naisip, ate, na araw-araw ko siyang nakikita? Iling na wika nito. Anong ibig mo sabihin? Pumunta ka ba sa kanya? Hindi no. Ayan no. Yang dalawang yan. Kamukhang kamukha ng gunggong na yon. Inis na wika ni Shaira kaya natawa sa kanya si Agatha. Alam mo ate, sa bayan ang daming pogi doon.
Namilog ang mga mata ni Agatha dahil sa sinabi ni Shaira sa kanya. Tumigil ka nga, ayan ka na naman. Bakit ba, ikaw ayaw mo bang maghanap ng iba? Pangit naman yun si Riva eh, kamukha naman yun ni Gemma. Napakunot ang noon ni Agatha dahil sa sinabi ni Shaira sa kanya. Gemma? Hindi mo ba kilala yon? Umiling si Agatha sa kanya dahil hindi niya talaga matandaan kung sino yon. Ang nanay niya, natatawang wika ni Shaira. Kaya napakunot ang noon ni Agatha. Tumigil ka na nga, hindi naman Gemma ang pangalan niya, kundi Sonia. Hindi no, lagi ko ngayon naririnig ang pangalan niya eh. Gemma, natatawang wika ni Shaira. Kaya hindi napigilan ni Agatha ang sarili niya na batukan to. Napahawak naman si Shaira sa ulo niya dahil sa ginawa ni Agatha. Marunong ka na talagang manakit ngayon. Katulad ka na ni Riva. Tumigil ka nga, para ka talagang bata. Nakalimutan mo yata na nakagawa ka na ng bata. Iling na wika ni Agatha habang tinitigan si Shaira. Simula nang tumira si Shaira sa probinsya at wala na ito sa poder ng lolo at lola nila, ay ngayon lang nakita ni Agatha na tunay na ugali ni Shaira. Ang akala niya noon ay umaarte lang ito. Habang kaharap si Gian, pero mali pala siya at ngayon lang niya naintindihan kung bakit nagustuhan ni Gian si Shaira. Uupo ka na lang ba dyan? Akala ko ba aalis ka? Ayoko nga magsuot ng damit mo eh. Gusto mo ba talagang mahuli nila tayo? Alam mo noon, nahihirapan talaga ako sa mga gusto mong damit. Kung ano-ano rin kasi ang pinapasuot sa'yo ng bruha na yon. Hirap na wika nito kaya natawa si Agatha. Lahat na lang talaga Shaira, iling na wika niya. Isuot mo na ito. Alam mo bang ako nag-design ng damit na yan? Hindi naman maganda eh. Gusto mo bang batukan kita ulit? Hindi ah. Bakit pala matapang ka na ngayon? Nakalimutan mo bang ikaw ang nagturo sa akin ito? Ako pala? Bilisan mo na nga Shaira. Baka mahuli ka pa ng mga bata. Alam mo namang iiyak agad ang mga yon. Kahit naman sa'yo ate. Iiyak din sila sa tuwing aalis ka. Malungkot na wika ni Shaira. Sa totoo lang, nahihirapan na ako sa sitwasyon natin. Handa ako magtiis sa ganitong sitwasyon ate. Huwag lang mawalang mga anak ko sa akin. Kilala mo sila, hindi sila titigil kapag nalaman nilang buhay ako at may mga anak. Ayoko nang mangyari sa kanila ang nangyari sa pamilya natin ate. Tama ka Shaira, kaya lagi mong tandang nandito lang ako lagi at kahit kailan, hindi ka nag-iisa. Hindi naman talaga ate, kasi kambal tayo. Ngiting wika ni Shaira kaya nailing si Agatha. Miss Agatha, dito po. Wika ng sekretary ni Agatha habang tumango si Shaira sa kanya. Kailangan niya panindigan ng pagpapanggap ulit bilang si Agatha. Noon pa man ay ayaw na niya sa mga sinusuot ni Agatha. Ayaw rin niya sa ugali ni Agatha, kaya nahihirapan siyang gayahin ng kakambal niya. Mas pinapairal din niya noon ang totoong ugali niya. Nandito pong mga files na kailangan niyong makita. Wika nito matapos niyang upo sa swivel chair. Ako nang bahala dito. Lumabas ka na. Wika ni Shaira. Habang gulat na napatingin ang sekretary sa kanya, kaya pilit na ngumiti sa kanya si Shaira. I mean, kaya ko na to, salamat. Ngiti niyang wika habang mabilis na tumango ito sa kanya. Nakalimutan ko rin po palang sabihin na kinuha po ni Ma'am Francine ang bagong design na inilabas mo, Miss Agatha. What? Inis na sigaw ni Shaira. Fine, sige, lumabas ka na. Wika niya habang napapikit siya sa kanyang mga mata. Kinuha niya kaagad ang kanyang phone at tinawagan si Agatha. Ate, ano na naman ba itong kalokohang pinaggagawa ni Francine? Malakas na tawa si Agatha sa kabilang linya dahil sa kanyang narinig kaya napakunot ang noon ni Shaira. Shaira, hayaan mo na lang muna si tita. Anong hayaan? After what she did? Alam ko kasi na may binabalak siya. Binabalak? Mukhang nagiging matalino ka na. Hindi na ituloy ni Shaira ang kanyang sasabihin nang pumasok biglang sekretary ni Agatha. Gusto niya sana itong bulyawan dahil hindi man lang ito kumatok. Nasa labas po si Sir Gian, Miss Agatha. Wika nito habang unti-unti niyang nabitawan ng phone na hawak niya. Ngayon lang siya nakaramdam ng sobrang kaba dahil hindi niya pa kayang harapin si Gian. Lagi rin niyang pinapakita kay Agatha hindi siya apektado kay Gian at hindi niya ito mahal dahil nahihiya siya kay Agatha. Nahihiya siya na aminin ang totoong nararamdaman niya sa ama ng mga anak niya. Sa tuwing naalala niyang sinabi niya kay Gian, bago siya nawalan ng malay, hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya sa kanyang sarili. Ah, kainis. Hay, ngiting wika ni Gian habang papalapit ito sa kanya. Hindi niya naman maiwasang mapatitig sa kanya. Ibang-iba na kasing itsura nito noon, pansin niya rin na naging payat ito. Maupo ka, pilit siyang ngumiti kay Gian habang umpo ito sa tapat niya. Hindi niya naman maiwasang mapatitig sa gitna nito dahil bumakat ang sandata nito sa suot niyang pantalon.
Mabuti naman at hindi mo na ako pinagtataguan ngayon. Gulat siyang napatingin sa mukha ni Gian dahil sa sinabi nito sa kanya. Sa tuwing pupunta kasi ako dito ay palagi kang wala. Kaya pakiramdam ko tinataguan mo ko. Napahinga ng maluwag si Shaira dahil sa sinabi ni Gian sa kanya. Ang akala niya ay mahuhuli na siya nito. Kanina pa rin siya nagpipigil sa sarili niya dahil gustong-gusto niyang yakapin si Gian. Pasensya ka na, busy lang ako. Sagot niya dito habang tinuon ang atensyon niya sa kanyang phone. Hindi niya kasi kayang tignan si Gian ng matagal dahil nasasaktan siya. Gustong-gusto niya kasing yakapin si Gian. Agatha, kung ano man ang tinatago mo sa akin, pwede bang sabihin mo na? Agatha, alam ko na malaki ang kasalanang nagawa ko sa iyo noon, pero sana mapatawad mo na ako. Alam ko naman na alam mo ng pakaramdam na magmahal, hindi ba? Kaya ko lang naman yung nagawa ng pananakit ko. At pangit na pakikitungo sa'yo dahil nasaktan ako. Nasaktan ako sa ginawa mong pagpayag sa gusto nila. Pero alam mo ba ngayon na hindi ko na yun pinagsisisihan pa? At kung papipiliin ako ay gusto kong bumalik ulit sa nakaraan kung saan kasama ko siya. Nahirapang wika ni Gian kaya nagangat ng mukha si Shaira. Hindi niya alam kung bakit lalo siyang nakaramdam ng sakit dahil sa kanyang narinig mula sa kanya. Kalimutan mo ng nakaraan, Gian. At kalimutan mo na siya. Wika ni Shaira sa kanya habang nag-uunahan sa paglandas ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko yun magagawa, Agatha. Alam mo bang araw-araw hinahanap ko siya. Agatha, gustong-gusto ko na siyang makita. Gustong-gusto ko na siyang makasama. Gian, wala na siya. Hindi, ramdam ko, Agatha. Ramdam ko na buhay pa siya at ramdam ko rin na tinatago niyo siya sa akin. Agatha, kulang pa bang paghihirap ko? Bakit hanggang ngayon nagdurusa pa rin ako? Akala ko ba pinatawad at pinapalaya mo na ako? Pero bakit ayaw mo pa rin sabihin sa akin kung nasan ang kapatid mo? Alam mong wala na siya, Gian. Hindi totoo yan, Agatha. Alam ko na nagsisinungaling ka lang sa akin. Hindi na akong dating Gian na basta mo na lang naloloko, Agatha. Galit na wika ni Gian habang tumayo at tinalikuran siya. Patuloy naman sa paglandas sa mga luha sa mga mata ni Shaira habang nakatingin sa pinto. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano pala kahirap magmahal, ate. Wika niya habang nilalagay muli sa tenga niya ang kanyang phone. Bakit ang bilis mo? Natapos mo na bang lahat? Taka na tanong ni Agatha kay Shaira nang makita to. Ang akala niya ay 2 araw itong makikipagpalit sa kanya pero mali pala siya dahil hindi man lang ito umabot ng 1 araw. Si Margaret nang pinapagawa ko, ate. Malungkot na tinignan ni Agatha si Shaira lalo na't narinig niyang usapan nila ni Gian kanina. Ayaw mo ba talaga siyang patawarin? Nagangat ng mukha si Shaira sa kanya. Pinatawad ko na siya, ate. Kung ganun, bakit hindi mo pa sabihin sa kanyang totoo? Para ano? Alam mong hindi kita kayang saktan, ate. Iyak na wika ni Shaira sa kanya. Shaira, hindi mo ko masasaktan. Dahil alam mo na, ang totoo isa pa. Hindi akong mahal niya, kundi ikaw at ang una pa lang. Una pa lang ay kayo na talagang tinadhana. Anong ibig mo sabihin, ate? Shaira, para sa mga bata, sabihin mo sa kanyang totoo. Pero ate, alam mo hindi yun maaari. Ayoko nang mapahamak sila. Pero pareho lang kayong nahihirapan, Shaira. Alam mo bang kahit anong tago pang gawin mo, nararamdaman ko pa rin yun. Ramdam ko pa rin ang paghihirap mo. Dahil kakambal mo ko, Shaira. Ate, hikbing sambit ni Shaira habang mahigpit niyang niyakap si Agatha. Pagod na ako, ate. Hikbing wika niya habang mahigpit siyang niyakap ni Agatha. Kaya tama ng pagtatago mo, Shaira. Magpakita ka na sa kanya. Nagangat ng mukha si Shaira at umiling siya kay Agatha. Natatakot ako, ate. Buong buhay ko ay ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Iyak na wika niya. Miss Shaira, sabay silang napalingon na marinig ang boses ng katulong niya. May problema ba? Takang wika ni Agatha. Nawawala po si Sir Elmo, wika nito habang napasingap si Shaira. Itaas mong yung mga kamay. Napakunot ang noo ni Gian dahil sa maliit na boses na kanyang narinig. Nang lingunin niya ito ay isang maliit na batang sa likuran niya. Matigas talagang ulo mo, ha? Galit na wika nito habang binadlo si Gian sa water gun na kanyang dala. Shit, ibaba mo yan. Sigaw ni Gian habang kinuong laruan ng baril ng bata. Malakas na umiyak ang bata kaya mabilis na tinakpan niyang bibig nito. Shit, sigaw niya nang mawala sa paningin niya si Agatha. Saan ka ba galing, ha? Tanong niya sa batang tumahan na ito sa pag-iyak. Hindi niya rin napigilan na sarili niya na titigan to dahil para siyang may kakaibang naramdaman sa bata. Bakit ayaw mo kong sagutin at bakit nakakunot lang yung noo mo? Tanong niyang muli habang tahimik pa rin nakatitig sa kanya.
Paano kita maihahatid sa inyo kung ayaw mo magsalita? Gusto ko ng laruan. Napakunot ang noo ni Gian dahil sa narinig niya. Dahil ibang sagot ng bata sa kanya. Fine, bibilang kita ng laruan kapag sasabihin mo sa akin ang bahay mo. Wika niya habang mabilis na umiling ang bata sa kanya. Ayaw ko pang umuwi, singhal nito sa kanya. Muli siyang napatitig sa bata dahil naalala niya ugali ni Shaira sa kanya. Hinaplos niya ang buhok nito. Habang umingiti ito, gusto mo ba ng laruan? Tanong niya habang mabilis na tumango ang bata sa kanya. Dude, sino yung batang kasama mo? Taka na tanong ni Riva sa kanya nang pumasok si Gian sa kotse. Kasamang bata. Nailing naman si Gian sa kanya dahil nakikita niya pa rin sa mukha nito ang takot. Kanina pa kasi nila sinusundan si Agat at kanina pa rin natatakot si Riva. Natatakot siya na baka malaman ni Agat ang ginawa nilang pagsunod sa kanya. Pero walang magawa si Riva kung hindi sundin si Gian. Naririnig mo ba ako, dude? Sumagot ka na kung sino yan. Baka makulong tayo sa pinagagawa mo. Makulong? Bakit naman tayo makukulong? Hindi mo ba naisip na maaari tayong kasuhan ng kidnapping? Dahil sa bata na yan. Sira ka ba? Hindi ko siya kinidnap at nakita ko lang siya doon. Hindi mo ba nakikita ang itsura ko? Alam mo ba ng batang yan ang may gawa nito? Napatingin si Riva sa bata at muling tumingin kay Gian. Teka lang dude, bakit parang magkamukha kayo? Inis na binatukan ni Gian si Riva dahil sa sinabi nito sa kanya. Maayos ka nga kung ano-ano na lang pumapasok sa utak mo. Dahil sa takot na naramdaman mo kay Agatha. Inis naman siyang tinignan ni Riva dahil sa kanyang sinabi. Paano niya kasi ako sasagutin kung dinadala mo ko palagi sa kalokohan mo? Hindi ito kalokohan at pinatutunayan ko sa inyo na tamang hinala ko. Ano pa nga bang magagawa ko? Ibit balikat na wika sa kanya ni Riva. Saan na tayo pupunta ngayon? Tanong niya habang nakatingin kay Gian. Sa mall, ano naman ang gagawin natin doon? Ano pa ba? Ipapasyal natin ang batang ito. Ibalik mo na kasi yan sa kanila. Hindi ko nga alam kung saan to galing. Isa pa, sasabihin niya lang sa akin ang bahay niya kapag binilhan ko siya ng laruan. Wika ni Gian kaya napatingin muli si Riva sa batang katabi ni Gian sa likod niya. Magkamukha talaga kayo. Shut up, inis na wika ni Gian kaya natawa si Riva. Wow! Malakas na sigaw ng bata habang nasa harapan niyang maraming laruan. Napatingin lang sa kanya si Gian habang busy ito sa paghahakot ng mga laruan. Sigurado ka bang hindi mo talaga alam kung saan galing ang batang yan? Tanong ni Riva sa kanya habang mabilis na umiling si Gian. Hindi niya maintindihan ang sarili niya kung bakit natutuwa siya habang nakatingin sa bata na nalilito sa mga laruang kukunin nito. Bakit dalawa lagi ang kinukuha mo? At bakit sobrang dami naman yan? Tanong sa kanya ni Riva habang nag-angat ng mukha ang bata. Ito kay Elton. Napakunot ang noo ni Riva dahil sa sagot ng bata sa kanya. Elton? Tanong niya dito habang tumango ito sa kanya. Ito, naglalaro ka ba nito? Hindi ba pang babae ito? Wika ni Gian habang kinong isang laruan ng Barbie. Ibibigay ko to kay mommy kasi gusto niya rin maglaro nito eh. Wika niya habang kinuha ang Barbie hawak ni Gian. Pero bakit dalawa? Taka na tanong muli ni Riva sa kanya. Kasi dalawa sila. Nagkatinginan si Riva at Gian habang nailing si Gian. Ikaw na lang kumausap sa batang yan. Wika ni Riva kaya napangiti si Gian sa kanya. Wow! Napahinto si Gian na humintong bata at nakatingin ito sa isang coffee shop. Dude, wika ni Riva pero ayaw pa rin maglakad ng bata. Napatingin si Gian sa coffee shop na tinuro ng bata sa kanya. Pasok tayo doon, ngiting wika nito habang bumitaw ito sa kanya ni Gian. At mabilis na tumakbo patungo sa coffee shop. Walang nagawang dalawa kundi sundan ng bata. Ito lahat. Isang buong cake ang tinuro ng bata kaya umalma na si Riva. Teka lang, kaya mo bang ubusin yan? Tanong nito habang mabilis na tumango ang bata sa kanya. Tulalang pinanood ni Gian at Riva ang bata habang malapit nang maubos nito ang cake. Ang liit mong tao pero kaya mong ubusin yan? Alam mo dude, pareho talaga sila ni Shaira. Naalala mo ba yung binili mong natigilan si Riva na makita niya mga luha sa mata ni Gian? Ano pang gusto mo? Pag-iiba ni Riva sa usapan. Hindi niya tuloy mapigilang sisihin ang sarili niya dahil binanggit pa niya si Shaira. Ayaw mo bang bilhan ng kapatid mo? Tanong ulit ni Riva nang wala siyang makuhang sagot kanina. Gusto niya si mommy na mag-bake sa cake niya. Napakunot ang noon ni Riva dahil sa sagot dito sa kanya. Naalala niya kasi si Agatha dahil ayaw din ito na bumibili ng cake at yun ang pinagkaiba nilang dalawa. Pwede mo na bang sabihin sa amin kung saan ang bahay mo? Tanong ni Gian kaya napatingin sa kanya si Riva. Napansin niya rin na hindi na ito umiiyak at bumalik na naman sa pagiging seryosong mukha nito. Bakit gusto mo puntang bahay namin? Kunot ng tanong na bata sa kanya. Kaya hindi napigilan ni Riva ang mapahalakak.
Hindi ako pupunta sa bahay niyo. Alam mo kailangan ka na naming ihatid dahil may hahanapin pa ako. Ayoko na munang umuwi. Gusto ko dito. Malakas pa sigaw ng bata. Lagot, iling na wika ni Riva. Pwede bang makinig ka sa akin? Wika ni Gian at binuhat ang bata. Pero nagpapadyak ito at namalakas na umiyak. Ano kayang mangyari ngayong nakaharap na ni Gian ang batang anak nila ni Shaira? Malaman na kaya niyang buhay si Shaira? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.